ang video ko ngayon ay tungkol doon sa iba nating kababayan na nag-comment sa isang video ko. Ang sabi niya ay kapag may high blood daw ba ay kailangan pang i-declare sa medical certificate na may high blood ka, na nagme-maintenance ka ng gamot. Ang masasabi ko dyan, kabayan, ay kahit hindi nyo na i-declare sa medical certificate na may high blood kayo or nagme-maintenance kayo ng gamot, ay okay lang yan. Wala namang problema dyan dahil ako ay may high blood. At nung minedical nga ako, nung unang alis ko papunta dito sa South Korea, ay wala namang nakadeclare, pero ang sabi sa akin ng doktor ay kailangan ko raw mag-maintenance para din sa kaligtasan ko, kasi sa totoo lang mga kabayan, ang high blood ay silent killer yan. Walang simptomas, bigla-bigla na lang umaatake ang high blood, at pag hindi kinaya ng katawan mo ay maaari kang ma-stroke. Kaya ang payo ko dun sa mga may high blood ay hanggat maaari mag-maintenance kayo ng gamot. Okay lang naman yan kahit hindi i-declare o i-declare ninyo na may maintenance kayo. Wala nang problema doon. At hindi nga mahigpit dito sa Korea, kahit blood pressure ka at may high blood ka nga, ay wala namang problema doon at papasa ka pa rin sa medical. Ikwento ko na ito mga kabayan, kwento na naman. Nung unang alis ko, nung 2017, ay nagpa-medical ako sa ibang clinic. Tapos nga nakita na nung binipi ako ay mataas nga ang blood pressure ko. Ang ginawa sa akin noon ay, kasi yung clinic na yon ay mahigpit talaga pagdating sa blood pressure. Ang gusto nila ay 120/80. Kapag ikaw ay lumagpas ng 120/80 ang blood pressure mo, ay hindi ka na papauwiin agad. Papaulit-ulitin ka ng BP hanggang sa ma-stress ka na. At lalo lang tumataas yung BP ko noon kasi na-stress na ako. At ito yung mga kabayan, meron kasing tao na hindi naman high blood. Ang nangyayari, yung iba kinakabahan. May nakasama kong ganyan, nakasabay ko. Pag yung i-BP na daw siya, ay tumataas na yung BP niya. At ibig sabihin kasi niyan, pag ikaw ay kinabahan, pag bini-BP ka, ay tataas ang blood pressure mo. Pero ang sabi niya, pag nasa bahay naman daw siya, ay normal naman daw ang BP niya. Kaya mayroong ibang ganyang kababayan natin na kapag nakakita ng blood pressure monitoring o kaya ay nurse na mag-BP sa kanya, ay kinakabahan at tumataas ang blood pressure. Pero sa akin, ang history kasi ng family namin, pati nanay at tatay ko at halos lahat kaming magkakapatid ay may high blood talaga. Kaya ang sabi ko nung unang alis ko, kasi nga, nung nagpa-medical na ako at may second medical na ngayon, nang palis na ako, ang hinanap ko ng medical clinic ay yung hindi mahigpit pagdating sa blood pressure. At ang nahanap ko nga noon ay yung MMC Medical Clinic. At ang BP ko doon ay 140/90, wala namang problema sa kanila. At nakapasa naman ako sa medical. Hanggang sa, ang sabi ko nga noon ay pagdating ko ng Korea, ay doon na lang ako magme-maintenance. Kasi sa Pilipinas, hindi ako makapag-take ng maintenance na gamot para sa high blood dahil nga kulang pa yung kinikita ko. Wala halos kaming makain ng pamilya ko, hindi na ako halos nakakabayad ng bahay. May time nga na 1 year na akong hindi nakakabayad ng bahay. Mabuti na lang yung may-ari ng paupahan ay mabait. At sabi niya sa akin, pag nakaalis ka, saka mo na lang akong bayaran. Ayun, mabuti na lang mabait yung inuupahan ko noon. Paupahan. At yun nga, pagdating ko dito, siguro mga 5 months na ako dito, ay naghanap na ako ng doktor na pwedeng magpa-check up para maristahan ako ng gamot. At ang hinanap ko ng doktor ay yung marunong magsalita ng English. Kasi alam nyo naman, kahit medyo matagal na tayo dito sa South Korea, ay marami pa rin akong hindi naiintindihan. At ang hinanap ko talagang medical clinic ay yung may doktor na nagsasalita ng English para malinaw. Mahirap kasi makipagsapalaran ka dun sa pumunta ka sa doktor na hindi naman na marunong mag-English, hindi kayo magkaintindihan, di ba? Real talk lang. Saka kung kayo ay magpapamedical at meron nga kayong high blood, pag napunta kayo dun sa clinic na mahigpit pagdating sa blood pressure,
Ang gagawin sa inyo pag kayo ay halimbawa binipi kayo nung una, mataas ang BP, tapos pangalawang BP, mataas pa rin, pangatlong BP, mataas pa rin, papupuntahin na kayo ng ano, ang uunahin pala, ECG muna kayo. Tapos, pag wala sila, pag yung normal naman ang puso mo, kasi sa ECG ay titingnan dyan kung hindi normal yung tibok ng puso mo. Tapos pag nakita doon nila na clear naman, ay papapuntahin pa kayo sa iba. Sa ibang ospital na naman, at yun, dagdag gastos na naman, at papupuntahin kayo sa ibang ospital, at ang i-examine naman doon ay 2D echo naman kayo, sa puso pa rin yun. At yun, yung ginawa din sa akin yung dati. Kaya kapag kayo ay nakapunta sa medical clinic na mahigpit sa BP, ay kung saan-saan kayo pupuntahin. Kaya ang payo ko sa inyo ay doon kayo pumunta sa medical clinic na hindi mahigpit pagdating sa BP. Dahil pagdating nyo dito, para sa akin, dito na lang kayo mag-maintenance ng gamot. Paalala ko lang din sa inyo yan kasi nga ang sakit na high blood ay tridor yan. Pagdating dito, total naman ay malaki naman ang kinikita nyo na, alagaan nyo na sarili nyo, lalong-lalo na sa high blood. Mag-maintenance na kayo ng gamot para maganda, para iwas disgrasya na. Depende na yan sa inyo. Kung gusto nyong nasa Pinas pa lang kayo, ay mag-maintenance na kayo ng gamot bago kayo pumunta dito. Dahil sa Pilipinas naman ay pwede kayong, halimbawa, naresistahan kayo ng doktor. Ang alam ko dyan ay pwede kayong magpareseta ng sa loob ng 3 years. May alam akong ganyan ng 2017 na nagpareseta nga siya kasi nga na-detect din siya na may high blood. Ang ginawa sa kanya ay binigyan siya ng reseta na para sa 3 taon na gamot para sa high blood, at bumili nga siya sa pharmacy ng maraming gamot sa loob ng sa loob ng 3 years. Yun yung binili niyang gamot, at dala-dala nga dito sa South Korea yung sa loob ng 3 taon na maintenance niya na gamot. Nasa inyo pa rin naman ang desisyon kung gusto niyo mag-maintenance ng gamot habang papunta pa lang kayo dito, at kung gusto nyo ay dito na lang kayo mag-maintenance ng gamot. At wala namang problema doon sa medical certificate kahit hindi nyo i-declare na nag-maintenance kayo. Wala namang problema doon, basta hindi sila mahigpit pagdating sa high blood. At ngayon nga ay pupunta ako ng clinic dahil every month ay pumupunta ako ng clinic para magpa-check up at para maresitahan ako ng gamot sa loob ng 1 buwan. Ganun lang yun, pabalik-balik lang ako every 1 month ay pumupunta ako ng clinic para maresitahan ng gamot. At hindi ka makakabili dito ng gamot kapag walang reseta. Nandito na ako sa clinic at bawal ang camera sa loob. Nakapagpa-check up na ako at ito yung binayaran ko sa check up, 3,800 won. At yung isa naman ay reseta para sa loob ng 1 buwan na gamot, at bibili ako ng gamot sa ibaba. Nandito na ako sa pharmacy, Yakguk. Dito ako bibili ng maintenance ko na gamot. Bigay lang ang reseta at maghintay lang ng konti para sa bayaran. Okay, tapos na. Ito na yung gamot ko para sa 1 buwan. Maintenance para sa high blood pressure. At labas na, uuwi na.